Magandang gabi, Abudo, at magandang gabi sa iyong mga tagapakinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Marco. Kaya naman sa iyo ko lang naisipan na magmensahe at ikwento ang buhay pag-ibig ko. Dahil alam ko na mapapansin mo ito. Palagi nga pala akong sumasubaybay sa lahat ng mga video mo. At idol na idol kita. More power po at sana patuloy pang lumago ang iyong mga ginagawa. Ikikwento ko lang po ang buhay at pag-ibig ko. Nagsimula po ang lahat nung pumunta ako dito sa Luzon. Kung saan ako nagtatrabaho, doon ko nakilala si Jane. Kay Jane ko po naranasan ang sobrang saya at sobrang pait. Inakala ko po na kami na at wala namang formal na pag-uusap kung ano ba talaga ang aming status sa buhay. Masayahin po si Jane at masaya siyang kausap. Kaya nahulog po agad ang loob ko sa kanya. Hindi po mahirap mahalin si Jane. Dahil napakaganda niya, sexy at maputi. Isabay mo pa yung kabaitan niya. Talaga pong nahulog ako sa kanya. Isa nga pala ang amo namin. Siya ay katulong at ako naman ay boy. Marami po kaming masasayang pinagsamahan. Hindi nga lang namin alam kung ano ba ang kalagayan namin dalawa. Basta pag magkasama kami, sobra-sobra ang saya. Kung saan-saan kami nakakarating kapag may day off. Nanonood po kami ng sine at kumakain sa masasarap na kainan. May mga panahon pa nga na magkatabi kami matulog. Masasabi kong mahal na mahal ko si Jane. Kaya naman halos gumuho ang mundo ko nung sumama si Jane sa pamangkin ng amo ko. Hindi ko talaga alam, maraming katanungan sa aking isip kung bakit ganun. Doon po, Abudo, nawalan po ako ng gana sa lahat ng aking ginagawa at dumating pa nga sa punto na parang gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Dumoble pa ang sakit nung nalaman ko na ang tatay ko ay nagkasakit sa probinsya. Kailangan kong umuwi para alagaan siya dahil ako lang naman ang binata sa aming magkakapatid. Lumipas ang maraming buwan, kinakailangan ko nang bumalik dito sa Luzon dahil nakaka-recover naman na ang aking ama. Kaya pagbalik ko kung saan ako nagtatrabaho ay nagulat na lang ako dahil si Jane may isa pa palang kapatid na isinama niya kung saan makakasama naman ng ibang mga anak ng amo ko. Hindi naman kagandahan si Ana pero sabi ko, ba't di ko kaya gawin ang ginawa ni Jane sa akin? Oo, Abudo, aminado po ako na mali ang ginawa ko dahil binala ko pong gumanti kay Jane sa papamagitan ni Ana. Si Ana nga pala ay mas bata ng kaunti kay Jane pero hindi naman siya kagandahan. Niligawan ko si Ana at nag-effort ako ng kung ano-ano kasi ang plano ko talaga maibalik ang sakit na naranasan ko kay Jane. Ang plano ko noon, kailangan mahulog sa akin si Ana ng sobra-sobra. Saka ko naman babaliwalain kagaya ng ginawa ni Jane sa akin. Lumipas pa ang ilang buwan, mayroon na kaming formal na usapan ni Ana. Sinagot na nga pala ako ni Ana. Pero marami bang lumipas na buwan, taon, halos hindi pa rin ako nakaka-recover kay Jane.
Hanggang sa dumating na uli ang pagsubok sa buhay ko. Mukhang kailangan ko uli umuwi sa aming probinsya dahil may masamang balita. Pumanaw na raw ang aking ama. Puro pait at pagdurusa ang nararanasan ko ng mga araw na yun. Binala kong huwag nang bumalik doon kung saan ako nagtatrabaho para makaganti na rin ako sa wakas kay Jane. Inamin ko ang lahat kay Ana na di na ako babalik. Kaya yun na nga, umuwi po ako sa aming probinsya. Lumipas pa ang ilang araw at ilang buwan. Halos nakarecover na kami sa lahat ng mga nangyari. Sa isip ko, ba't hindi kaya ako magsimula uli? Kailangan kong mag-move on kay Jane. Binaliwala ko na po si Ana. Marami po ako naging karelasyon doon sa amin. Iba't ibang babae, iba't ibang baryo, iba't ibang sitwasyon. Masasabi nyo na rin po na ako ay naging playboy kasi gusto ko talaga makalimot kay Jane. Sa dami po na nangyari sa akin sa probinsya, hindi ko po namalayan na kami pala ay naghihirap na. Mukhang kailangan ko ulit makipagsapalaran dito sa Luzon. Aminado po ako na sa tagal ng panahon, hindi pa rin po ako nakaka-move on kay Jane. At yun na nga, bumalik po ako dito sa Luzon. Hanggang sa muling kumontak sa akin si Ana. Nabalitaan niya kasi doon sa isa ko pang kapatid na muli raw ako bumalik dito sa Cavite. Kaya sabi ni Ana kung pwede raw magsama na lang kami dahil matagal niya akong hinintay. Sa totoo lang, hindi talaga nag-boyfriend si Ana. Ako lang daw talaga ang hinihintay niya. Dahil sa lungkot ng buhay ko sa farm, nai-assign nga pala kami sa malayong lugar dahil poultry po ang aking binagsakan. Napagpasyahan ko na lang na bakit hindi na lang talaga ako makisama kay Ana. May hawig naman sila ni Jane, malay mo, makalimot ako sa kay Jane. Lumipas ang maraming panahon, nagkaanak kami ni Ana. Paminsan-minsan, sumasagi pa rin sa isip ko si Jane. Hindi na ganong kasakit pero nakaukit pa rin sa puso ko ang lahat ng mga hapde na nangyari. Masaya naman ang pagsasama namin ni Ana. Umasenso ng kaunti, naging masaya ang aming pamilya. Masasabi kong halos perpekto na ang aming pamilya dahil sa pagsisikap at pagtsatsaga namin mag-asawa. Lumipas pa ang maraming taon nang bigla na naman akong hinamon ng pagkakataon. Mayroon pa pala silang kapatid na mas bata kaysa kay Ana. Halos kumabog ang dibdib ko nung nakita ko ang mas bata kay Ana na itawag na lang natin sa pangalang Maria. Si Maria po ay halos magkamukhang kamukha sila ni Jane. Si Jane kasi hindi ko na siya nakikita dahil nanirahan na sila sa ibang bansa. Si Maria naman nagkaroon ng problema sa province nila kaya medyo nakarating sila sa bahay namin ni Ana. Halos wala pong pinagkaiba si Maria at si Jane. Ang boses, ang pananalita, ang itsura, gaano kakinis, gaano kaputi nung una kaming nagkakilala ni Jane. Si Maria po ay halos kaduplicate siya ni Jane. Kaya muli pong nanumbalik ang aking sakit nung nakikita ko si Maria. Sa di inaasahan pagkakataon, si Maria po ay napakalambing sa akin. Hiwalay na po si Maria sa kanyang asawa. Sa sobrang pangungulila ko kay Jane ay sinubukan kong tikman si Maria. Nagkaroon po kami ng ugnayan ni Maria na hindi alam ni Ana. Kaya hihingi po ako ng payo sa inyo kung dapat ko pa bang ipagpatuloy
ang anuman ang meron ako kay Maria. Si Maria po kasi ay halos kambal na siya ni Jane. Matagal po akong nagtiis para makalimutan si Jane. Kaya nung nakilala ko si Maria at nakasama ko sa isang bahay, halos nanumbalik po ang aking pagkahumaling kay Jane sa katauhan po ni Maria. Dumating po sa punto na kapag nasa trabaho po si Ana, kami lang ang tao sa bahay ni Maria. Halos araw-araw na po namin ginagawa ang gawain ng mag-asawa. Nakukonsensya man ako sa asawa kong si Ana, pero sinabi ko sa sarili ko na ipagpalagay ko na lang na itong kinakasama ko ngayon ay si Jane. Masaya po ako sa ginagawa namin ni Maria. Hindi ko na po naisip kung ano man ang susunod na mangyayari. Basta ang mahalaga sa akin, parang iniisip ko na lang na kasama ko si Jane. Si Maria kasi ay bata pa. Kung ano ang itsura ni Jane nung una naming pagkikita, yun din ang itsura ni Maria. Kaya naman lubos ang aking pagkahumaling kay Maria. Halos kay Jane lang kasi noon umiikot ang mundo ko at kung paano ako nagiging masaya habang kasama ko siya. Ganito din ang pakiramdam ko sa ngayon habang kasama ko pa si Maria. Paminsan-minsan nakukonsensya ako sa asawa kong si Ana. Pero nangingibabaw ang aking pagkahumaling kay Maria dahil kamukha siya ni Jane. Siguro sa lahat ng makikinig nito, tataas ang kilay nyo. Kaya ko lang naman naipadala ang kwento kong to para makahingi ng konting payo sa inyo. May mga anak po kami ni Ana. Si Maria naman ay may mga anak din sa probinsya, ngunit hiwalay sa asawa. Ano po ba ang aking gagawin? Dahil sa oras na ito, litong-lito na po ako. Kung dapat ko pa bang ipagpatuloy kung ano ang meron kami ni Maria, o subukan ko pa rin magkalimot sa lahat ng nangyari. Marami pong salamat. God bless po at more power po sa iyo, Abudo TV. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Marami pong salamat.